Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka, Panginoon Kristo. Simulan ko po sa isang tanong. Have you ever mistaken someone for a God? May tao ba na parang dinudyos mo na? O baka ang sarili mo ang dinudyos mo na? Nais kong iugnay ito sa first reading na narinig natin na binasa sa atin kanina. Dito ay inilalarawan si Pablo at si Bernabe na nagmimisyon, nagpapalaganap na ng salita ng Diyos. At inilalarawan sila na nasa Listra. Sila'y nangangaral sa Listra. At habang nangangaral itong si Pablo at Bernabe, may isang lalaki doon na hindi makalakad o lumpo. At nang makita siya ni Pablo, sabi ng lalaki, ni Pablo sa lalaking lumpo, "Tumayo ka ng tuwid. Tumayo ka ng tuwid." At tumayo nga yung lalaki at nakapaglakad. Kaya yung lumpo ay nakalakad, yung lumpo ay nakatayo at naglulukso, naglakad. At nang makita yon ng mga tao, nagulat sila. Bakit siya nakakalakad na, lumpo siya? Kaya sabi ng mga tao, nag-react yung mga tao at sabi ng mga tao, "Itong dalawang ito ay mga Diyos." Pasok muna yung mga bata at tatahimik, pati mga magulang, para, ayan, mamaya po kasi ay may first communion ang mga batang ito. Kaya, sige, tuloy kayo. Okay. So makikinig kayo kay Father, ha? Kaya sabi ng mga tao, "Ba, ang mga Diyos tong dalawang ito, kasi nakapagpalakad sila ng lumpo." At sabi nila, "The gods had come down in human form." Mga tao sila ang itsura, pero mga Diyos sila. At binigyan pa nila ng
bansag yung dalawa. Sabi nila, itong si Bernabe, siya si Jesus, ang Diyos-Diyosan ng mga Griego noon, ang chief god. Ito namang si Pablo, siya'y magaling magsalita. Siya si Hermes. Sa Greek mythology, si Hermes, ang messenger of gods. Kaya talagang ginawa nilang parang Diyos yung dalawa. Ito, sila'y parang Diyos, sila'y Diyos. Kasi nakapagpagaling sila. At hindi lang yon, kumuha sila ng toro at inoffer pa sa kanila. Talagang ang treatment sa kanila ay parang Diyos. Kaya yung tanong ko kanina, may tao ba na tinuturing mong parang Diyos? Merong isang religious leader, ang tingin niya sa sarili ay Diyos. At pag daw siya ang pinaglilingkuran mo, Diyos ang pinaglilingkuran mo. At may chismis pa. May mga marites na nagsabi na kinakatalik ang mga kadalagahan. Kasi pag nakatalik mo daw siya, nakatalik mo ang Diyos. Wow! Tingin sa sarili, Diyos! Buti na lang, alam ni na Pablo at ni Bernabe ang kanilang misyon at alam nila na hindi sila Diyos. Kaya ang ginawa ni Pablo at ni Bernabe sa ating first reading, pinunit nila yung kanilang damit sa harapan ng mga tao. Pinunit ang damit. At sabi nila sa mga tao, huwag niyong gawin sa amin yan, hindi kami Diyos. Tingnan nyo, tao rin kami. At sabi nila, kami narito para mangaral. Para huwag yung ginagawa yung ganyan. Huwag yung ginagawa na magkaroon ng mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Sapagkat, iisa lang ang tunay na Diyos. Kaya yun nga po ang nangyari. Nangaral itong sina Pablo at Bernabe dahil nga tinatrato na silang parang mga Diyos. At doon sa first reading natin ngayon, sa patuloy na pangangaral ni Pablo, sabi niya, ang may gawa ng lahat ay ang Diyos. Kaya kayo may ani, yan ay bigay ng Diyos. Kaya umuulan, yan ay ang bigay ng Diyos. Hindi kami ang Diyos. Kami messenger lamang ng Diyos. Kami medium. At ang ganda ng larawan ni Pablo at ni Bernabe sa first reading, Sa halip na, wow, okay nga, kami nga ang Diyos. Sige, offer kayo sa amin. Sundin niyo kami. We are gods. Pero ang galing ni Pablo at ni Bernabe, tinuro yung mga tao dun sa taas. They pointed the people to the true God. Tinuro ang mga tao sa Diyos. Pero yun nga, medyo malungkot yung first reading natin ngayon, yung ending. Dahil para namang hindi na-gets ng mga tao. Parang hindi nila na-gets. Kahit na in-explain na sa kanila ni Pablo at ni Bernabe, hindi pa rin mapigil yung mga tao, hindi, mga Diyos kayo. So they got fixated on the messenger and not on his message. Ibig sabihin ay na-attach na sila kina Pablo at Bernabe na parang Diyos na nga itong dalawang ito. Alam nyo, may ganito ding tendency tayo, We get fixated on the messenger and not on the message. We get fixated on the medium and not on the true God. Halimbawa nga nito ay tayong mga Katoliko ay
may tendency tayong maging ganyan, ano? Kahapon, nagtalaga kinilala ni Pope Francis ang 10 mga banal na tao at hinirang para maging santo. Tayo sa ating simbahan, naniniwala tayo sa intercession ng mga banal, ng mga saints. Kaya may mga santo tayo sa simbahan, ano? Halimbawa, San Antonio de Padua, San Francisco. Sila ay mga banal na tao nung nabuhay dito at nung sila'y mamatay, sila nga ay itinalagang santo para maging modelo natin at para hingan ng dasal. Pagdasal niyo po kami, San Francisco, San Antonio, ilapit niyo naman ang kahilingan namin dahil nandiyan na kayo. Bulong niyo naman kay Lord. Kaya yun ang role ng mga saints. Modelo, intercessors, kaya tayo lumalapit sa kanila, ano? Pero minsan nga po, may tendency tayo na parang sambahin na yung mga santo. Kaya yan ang puna sa atin ng ibang religion. Ba't kayo sumasamba sa mga santo? Kasi nga minsan ang treatment natin sa mga saints ay para na silang mga Diyos. Siguro kung nakakapagsalita lang yung mga santo sa langit, baka sinabi rin sa atin ng mga santo, yung sinabi ni St. Paul sa first reading, mga kapatid, huwag nyo kaming gawing Diyos, hindi kami ang Diyos. Mga tao rin kaming katulad ninyo. Kami ay medium lamang. Ang aming papel ay ipagdasal kayo. Ilapit sa Diyos ang inyong mga kahilingan. So magandang paalaala sa atin ito, ano? Na baka masyado nating na-exaggerate ang pagturing sa isang tao na Diyos o kaya naman ay sa sino man. Laging ipinapaalala sa atin na iisa lamang ang ating tunay na Diyos at siya lamang ang ating sasambahin, siya lamang ang ating pararangalan. Maganda yung salmo na binanggit kanina, yung tugunan sa ating salmo. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Sino ang pinapapurihan? Ang Diyos at wala ng iba. Maganda ito sa Ingles. Not to us, O Lord, but to your name. But to your name we give the glory. Sana ganon, ano? Huwag papalitan ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin tinuturing ang sino man na parang Diyos. Hindi natin siya ipinapantay sa Diyos. At ang parangal at papuri lagi ay binibigay natin sa Panginoon. Alam niyo, may favorite akong NBA basketball player, si Steph Curry. Sa mga batang mahilig sa basketball, isa daw sa pinakamagaling na shooter sa NBA. Steph Curry. Pero nakakatuwa yun, pag nakapag-shoot yun ng bola, tatapik yun dito sa dibdib. Tsaka tuturo dun sa taas. Ganda, no? Parang sinasabi niya, nagawa ko yan kasi gawa nun. At sana ganyan din tayo, ano? Laging ang parangal ay sa Diyos. Kapag may mga pagpapalang dumarating sa buhay natin, hindi yan ako. Yan ay sa Diyos. Yan ay gawa ng Diyos. Not me, but God. At magandang hamon sa araw na ito, yung ginawa ni na Pablo at Bernabe. Ang itinuturo nila hindi ang kanilang sarili, kundi ang Diyos. Tayo rin sana, maging mga tagapagturo. Sana yung mga magulang na naririto, kayo ay mga tagapagturo sa mga anak, para ang makilala ng mga anak ay ang Diyos. Naku, baka ang kilala na ng mga bata, computer na. Hindi na nagsisimba pag linggo. Ano? Kaya, laging
ang parangal at papuri ay ibibigay natin sa tunay na Diyos. At maging mga messengers of God tayong lahat, mga tagapagturo ng kapwa para sila'y sumamba rin sa Panginoon.